It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay, we start convening tomorrow. If somebody questions it and says you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questioned Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. Habang naghahanda ang Kongreso para sa impeachment ni VP Sara, kumpirmado namang pinayagan ulit siya ng palasyong lumabas ng bansa. Pero hindi lang daw ang bise ang nanganganib mapatalsik sa pwesto, kundi pati ang liderato ni Senate President Tito Soto. Magandang gabi, ako si George Cahiles. Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. Simulan na natin ang Agenda Weekend. Impeachment trial laban kay VP Sara posible raw magsimula sa Hunyo ayon kay Senator Ping Lacson. Kampo ng bise, dadalo kaya? Liderato ni Senate President Tito Soto nanganganib din umano dahil sa paglilitis ayon kay dating Senador Franklin Drilon. Lakwatsa gusto, trabaho ayaw? Palace Press Officer Claire Castro may tirada sa panibagong foreign trip ni VP Sara. Labor Secretary Benvenido Laguesma umuugong na masisibak sa pwesto. Who will take home the crown tonight? Ang latest sa Miss Universe Philippines Coronation Night, tutukan live. Ikinalendaryo na ni Senator Ping Lacson kung kailan ang posibleng petsa para sa impeachment trial ni VP Sara. Tuloy-tuloy din naman ang paghahanda ng mga senador para sa posibleng paglilitis. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Posibleng magsimula ang impeachment trial ni VP Sara sa Senado sa Hunyo. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang radio interview kapag nag-convene na ang impeachment court matapos nitong matanggap ang impeachment articles laban sa bise, kakailanganin ng 3 linggo para sa paghahanda. Yan ang procedures gaya ng pag-issue ng summons at reply at preliminary conference para sa stipulations at posibleng pagmamarka ng ebidensya bago magsimula ang trial. Maaaring isagawa ni Senate President Tito Soto o ng kanyang legal advisor ang pre-trial para tukuyin kung ano-anong mga issue ang maaaring talakayin sa paglilitis. Noon daw sa impeachment trial ni yumaong dating Chief Justice Renato Corona, nagkaroon ng kalituhan dahil umano sa kawalan ng maagang pre-trial na kalaunay nagresulta sa pagpasok ng mga surprise witness sa gitna ng paglilitis. Nitong nakaraang taon, pinagbotohan ng Senate Impeachment Court ang pag-archive ng impeachment articles laban sa bise, kasunod ng utos ng Korte Suprema. Sakaling mag-issue naman ng temporary restraining order ang SC, pag-uusapan daw nila ito ayon kay Lacson. Sinabi raw ng SC na ginagalang nila ang Senado at Impeachment Court na constitutional body. Naghahanda na ngayon ang ilang mga senador sa posibleng magiging trial, gaya ng pagkuha ng crash courses ni Lacson at Soto. Nasa humigit kumulang 27 million pesos ang available funds para sa impeachment trial dahil nasa 512,000 pa lang ang nagagamit umano sa pagko-convene ng Senado bilang impeachment court noong 2025. Kung di magamit, susuli sa Treasury. Kung hindi matuloy, susuli sa Treasury kasi continuing appropriations last year ito magagamit lang yan . Pinaalalahanan naman ng mga senador na maging impartial at magbase lang sa mga ilalatag na ebidensya. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel.
Hindi lang posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posible ring manganib ang liderato ni Senate President Tito Soto. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Chill Emprido ng Abante. Nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimulan ng impeachment trial. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith. Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay maaaring mga hulugang within a reasonable time, mananatili pa ring discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Aniya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban na lang kung mababaliktad ng mayorya ng Senado ang kanyang desisyon. The rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? But the Supreme Court said, no, it's not necessarily so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith. Nagbabala rin si Drilon na sakaling may senador na kumwestiyon sa ruling ni Senate President Tito Soto at makakuha ito ng suporta ng mayorya sa plenaryo, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang posisyon. It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay, we start convening tomorrow. If somebody questions it and says, you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questions Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. Samantala, binigyang din ni Drilon na ang pinakamahirap na bahagi ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay ang pagkuha ng sapat na boto para mahatulan siya sa Senado. Kailangan kasi ng hindi bababa sa 16 na senador o 2/3 vote para magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Kung pagbabatayan daw ngayon ang kasalukuyang political alignment sa Senado, may humigit kumulang 9 na senador na posibleng bumoto ng pabor kay Duterte. Para sa Agenda Weekend, Chill Emprido, Abante. Kasado na raw sa May 5 ang meeting ng National Unity Party para pag-usapan ang kanilang posisyon sa impeachment case ni VP Sara. May sagot naman si NUP stalwart Congressman Roland Valeriano sa umano'y pera kapalit ng boto. Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi raw magpapadikta sa kahit sino at kahit sa pera ang House of Representatives para sa pagboto nila sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paninindigan ni Manila 2nd District Representative Roland Valeriano sa gitna ng umuugong na bayarang nagaganap sa Kamara para paboran ng impeachment. Kasunod din yan ang kumpirmasyon ni Representative Ronaldo Puno sa BNC, Chairman ng National Unity Party, na sa tulong ni House Majority Leader Sandro Marcos ay nailabas ang kanilang FLR o for later release funds. I don't think so. It doesn't necessarily mean na nirelease yung for later release. Hindi naman sa amin napupunta yun eh. Para sa distrito naman yun. If ever, diba, that in terms of project. Sa tingin din ni Valeriano, walang magiging block voting ang mga partido sa Kamara dahil may kalayaan daw ang mga mambabatas na bumoto. Hindi naman sila magdidikta ng magiging boto ng kada congressman dahil siyempre may kanya-kanyang pag-iisip naman yun at hindi naman dapat tayong bumoto ng because na ito yung party stance. Chismis lang din daw ang issue na may natanggap silang pera matapos suportahan ng unang impeachment laban rin sa bise noong nakaraang taon. Hindi ako mababayaran ng kahit sino para lang sa isang boto. No pressure. Kaya nga ako hanggang ngayon hindi ko pa, kumbaga hindi ko pa masabi yung talagang boto ko dahil gusto ko makita rin talaga. Napanood ko, sinundan ko yung hearing at yung iba ron, alam ko na naman talaga from the very beginning. Samantala, kung sakaling umabot na sa Senado ang impeachment ng bise, may ilang mambabatas na raw ang napupusuan si Valeriano para magsilbing prosecutor panel. Ito raw ay sinakbayan ni Representative Chel Jokno, Iloilo Congressman Lawrence Defensor,
ML Party List Representative Laila de Lima, Manila Representative Joel Chua, Bicol Saro Representative Terry Ridon, at House Committee on Justice Chair at Batangas Representative Jervy Luistro. Lahat daw sila ay may kapasidad na humarap at ipaglaban ang panig ng Kamara. Samantala, sa isang panayam sinabi naman ni Attorney Michael Boa, isa sa legal counsel ng bise, na dadalo ang kanilang kampo sa Senate trial. Pero hindi raw makadadalo si VP Sara sa lahat ng proceedings dahil nakadepende lang ito kung required ang kanyang attendance sa nakaschedule na trial. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Kung may ebidensya, pangalanan mo. Yan ang hamon ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega kay Davao City Representative Paulo Duterte kaugnay sa alegasyong bayaran para paboran lang ang impeachment laban kay VP Sara. Giit ni Ortega, hindi pwedeng puro paratang lang dahil nakakasira at insulto raw ito sa mga miyembro ng House Justice Committee. Malinaw naman anya na maraming ebidensya laban sa bise at inimbitahan din ito para sagutin ang mga alegasyon pero hindi naman sumipot. Sabi pa ng mambabatas, ang impeachment ay isang seryosong usapin at hindi dapat ibinababa ang level sa chismis at pasaring. Kaugnay po ng usapang impeachment sa Kamara, makakausap natin sa linya ng telepono si House Deputy Speaker Albi Benitez. Good evening po, Congressman Benitez. Magandang gabi sa lahat nakikinig. What's your take on the allegation of Congressman Pulong Duterte na may kapalit o banta sa budget para makuha ang boto ng mga kongresista in favor of VP Sara's impeachment? Well, wala ako naririnig na ganyan. Walang mga pinag-usapan na ganyan. Purely on presentation ng evidence ng mga affidavit at yung mga bank records, transaction na nakita namin. No? Hindi kami nag-uusap sa mga kasamaan ko regarding that matter. So, hindi ko po alam kung saan po siya nanggagaling. So, hindi pa po natin masabi kung itong aligasyon na ito ay hindi totoo because hindi nyo naman po pinag-uusapan. Sigurado hindi totoo dahil wala po akong alam. Okay. Should there So, hindi be... ko alam kung saan nanggagaling. But, Kong Albi, should there be consequences for those spreading them, especially if it undermines the credibility of the House? Well, sigurado. They're trying to mitigate yung decision ng House kasi unanimous, no? Congressman? Congressman Benitez, are you still there? Okay, susubukan po natin balikan itong si Congressman Albi Benitez hinggil nga dito sa impeachment sa Kamara. Sa kabila ng ceasefire sa pagitan ng US at Iran, puno pa rin ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi pa rin daw kasi satisfied ang Amerika sa proposal ng Tehran. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jillian Geronimo. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Ito ang reaksyon ni US President Donald Trump sa latest proposal for talks sa giyera sa Iran. Ayon sa analysts, indikasyon umano ito na maaaring manatili sa deadlock ang US at Iran sa kabila ng ceasefire na ipinatupad noong April 8. Iginigiit pa rin kasi ni Trump na hindi maaaring magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Pinag-aagawan rin ng dalawang bansa ang kontrol sa Strait of Hormuz na itinuturing na pinakamahalagang oil choke points sa mundo. Dito dumadaloy ang humigit kumulang 20% ng oil supply ng buong mundo. Can you tell us what specifically you're not satisfied with? They're asking for things that I can't agree to. As of Friday afternoon, nasa 45 commercial vessel na ang naharang ng US Navy sa blockade nito sa Strait of Hormuz. Bukas naman raw ang Iran sa diplomasiya, ngunit nananatiling handang dumepensa sa anumang posibleng pag-atak. Samantala, inanunsyo ng Pentagon ang pag-withdraw nito ng 5,000 US troops mula sa Germany. Kasunod ito ng pahayag ng German Chancellor na tila pinahihiya daw ng Tehran ng US sa gitna ng giyera sa Iran. Inaasahang matatapos ang withdrawal sa susunod na 6 hanggang 12 buwan. Para sa Agenda Weekend, Jillian Geronimo, Billionaire News Channel.
Balikan natin si House Deputy Speaker Albi Benitez kaugnay sa usaping impeachment. Magandang gabi po ulit sa inyo, Congressman Benitez. Kong Albi? Alright, sige. Subukan ulit nating mag-connect. Ayan, nandito na siya. Congressman, hi, sir. Ano na lang? Congressman Benitez, we can hear you, sir. Congressman, naririnig niyo po kami? Hello? Okay, siguro ayusin natin muna ang linya kay Congressman Benitez para pag-usapan pa itong impeachment ni VP Sara sa Kamara. Nasa 1,300 Filipino seafarers na ang ligtas na nakatawid sa Strait of Hormuz habang ilan pa ang nagtatangkang dumaan sa gitna ng ceasefire ng US at Iran. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang kanilang monitoring habang may barikada pa rin ang Sea Channel. Sa kanilang datos, higit 3,000 na mga Pilipino ang nasa Persian Gulf pero naka-onboard pa ang mga ito, nagtatrabaho at tumatanggap ng sweldo. Mula nang magsimula ang giyera sa Iran, nasa 8,600 Filipinos na ang napauwi mula sa Middle East. Hindi may tatanggi ang epekto ng Iran war sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa California, nasa $6 na ang kada galon ng gasolina. Ito raw ang pinakamataas na presyo sa nakalipas na 2 taon. Habang papalapit ang gubernatorial election, pinagdedebatihan ngayon ng mga kandidato kung dapat na bang tanggalin ang ipinapataw na gas tax. Sa Germany, pinatutupad naman sa kauna-unahang fuel discount mula nang sumiklab ang giyera sa Iran. Pero ayon sa mga motorista, kulang pa rin ito. Sa loob ng 2 buwan, pinadapa ng digmaan ng malaking bahagda ng ekonomiya ng mundo. At hanggang ngayon, wala pa ring tiyak na petsa kung kailan talaga ito matatapos. Shift happens sa gitna ng krisis sa langis. Habang may options sa mga Pilipino na gumamit ng electrified vehicles, talo naman ang sektor ng mga PWD sa usapin ng inclusive mobility. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Inclusive mobility for all. Amid the fuel crisis, motorists are shifting to electrified vehicles. Pero ayon sa mga mobility advocate, minority lamang ito ng mga Pinoy. Kaya ang karamihan lumilipat sa active mobility gaya ng paglalakad at pagbibisikleta. Gaya noong pandemic, napupunang muli ang kakulangan at unprotected infrastructure para sa mga ito. Pero isang sektor ng komunidad ang madalas na-overlook, persons with disabilities, particularly wheelchair users. Sa Shift Happens ng Billionaire News Channel, ibinahagi ng isang content creator ang everyday struggles niya on wheels. At just recently, sinubukan niyang sumakay ng MRT. Surprisingly, hindi siya as bad as I imagined. But at the same time, hindi rin siya seamless. Some parts are okay, especially stations connected to malls since yun yung mga trinay ko. Pero hindi rin siya consistent. May moments na smooth, then biglang may part na hindi accessible. Ilan sa mga problemang napansin niya ang kakulangan ng directional signs papunta sa mga elevator at assigned train car for PWDs, even assistance for them. Pati na rin ang gap between the station platform to the train car na delikado raw lalo na para sa mga naka-wheelchair na may maliit na front wheels. Para kay Business World Motoring Editor Cap Maceda Aguila, a society is judged by how it takes care of the most vulnerable, which includes senior citizens and PWDs. We need to let more people know about the needs of, frankly, this overlooked a part of our population. We need a lot more compassion. Sometimes it seems na we call out the smallest things, but yung biggest things, or these are more important things, obviously. Mobility for people like Rold, no? Yeah. So that's something to champion. Hiningi ng BNC Mobility ang reaksyon ng MRT management ukol dito pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Billionaire News Channel.
Ito muna ng Social Security System ang plano nitong mag-increase ng investment sa First Philippine Holdings ng Pamilyan Lopez dahil sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng magpinsang Gabby at Picky. Bagamat may kumpiyansa ang SSS sa financial health ng FPH at sa pamumuno ni Picky, iniutos pa rin ito ang pagpapaliban sa pagbili ng karagdagang shares hanggang sa ma-resolve ang family dispute. Nakapagtala ang FPH ng halos 20 billion peso net income noong 2025, mas mataas ng 38.5% from the previous year. Patuloy pa rin naman ang pag-benefit ng SSS sa kasalukuyang stake nito sa FPH. Magsiba kay dating overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang, ipinawalang bisa ng Korte Suprema. Susunod yan sa Agenda Weekend. Traffic check muna tayo ngayong Sabado. Sa EDSA White Plains, light to moderate ang daloy ng sasakyan sa southbound lane. Maluwag naman sa northbound lane. Solid ang mga ebidensya. Yan ang pinangahawakan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon para tuluyang ma-impeach si VP Sara sa Kamara. May payo din siya sa Vice Presidente. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Charmaine Abo ng Abante. Kumpiyansa si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na makakalap nila ang kinakailangang boto para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kongresista, sapat ang laman ng impeachment complaints para makuha ang 106 na boto ng mga kongresista para maiakyat ang reklamo sa Senado. Tiwala ang mambabatas sa ebidensya, kabilang ang ulat ng Commission on Audit sa umano'y paggamit ng bise ng confidential funds. Ang 6.77 billion pesos na kahina-hinalang transaksyon na kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council at ang umano'y kill chart video ni VP Sara laban kay PBBM at First Lady Liza Marcos. Sa press conference ngayong Sabado, sinabi ni Redon na sa Lunes na magsisimula ang meeting ng komite para maaprubahan ang committee report bago dalhin sa plenaryo at pagbotohan ang impeachment ni VP Sara. Expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Iginiit naman ni Redon na hindi dapat sabay na kwestiyon ng kampo ng Vice Presidente sa Korte Suprema ang impeachment process, habang sinasabing handa silang humarap sa Senate trial. Aniya, mas makabubuting bawiin muna ang kanilang petisyon para maiwasan ang aniyay contradictory na posisyon. Inaasahan naman ng mambabatas na makikita sa plenary proceedings si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte at ipagtatanggol ang kanyang kapatid na si VP Sara. Samantala, iginiit naman ni Human Rights Advocate Attorney Dino De Leon na panahon na para harapin ni VP Sara ang mga aligasyon na matagal na dapat niyang sinagot. Kung hindi siya handa sa public scrutiny, get out of public service. Una nang sinabi ng defense team ni VP Sara na sasagutin nila ang mga aligasyon sa oras na maiakyat ito sa Senado na siyang magsisilbing impeachment court. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Nay, ng usaping impeachment sa Kamara. Good evening po ulit, Congressman Benitez. Pasensya na, napuputol tayo eh. Opo, but anyways, yes sir, ituloy po natin yung discussion. So, kanina po pinag-uusapan natin yung posibleng kaharaping consequences ng mga nagpapakalat nga po nitong impormasyon na may kapalit na pera. Itong pagboto in favor of the impeachment of VP Sara. Ano po ang take nyo doon? Well, una-una nga, katulad ng sinabi ko, walang ganyang usapan. No? Never ko narinig yan. Never kong nakita na may pinag-uusapan na ganyan. At sa ngayon, no, katulad ng sinabi ko last week,
na ang national government ngayon is underspending. So hindi po natin alam kung saan nanggagaling yan, na may karagdagan o may additional na pamimigay or budget iaalok sa mga budget sa mga members. Dahil ngayon wala nga akong lumalabas sa national government. Okay, but do you think itong mga ganitong allegation na ito, saan ang gagaling to or para saan? Or sa tingin niyo po ba solid na talaga yung numbers as of now based doon sa naging ruling po ng komite? Well, gusto nila ilihis yung tunay na reason kung bakit bumoto yung mga justice members. Ito po is based doon sa mga nakita naming ebidensya, sa mga pinakita during sa hearing. Gusto po nila ilabas na hindi totoo yung solid talaga na may mga probable cause yung mga napresentang testimonies and evidences. Opo. So gusto nila sabihin yun ang nagiging dahilan kung bakit bumoto ang justice members. Kamusta ho yung NUP members sa House? I mean, ano yung sense natin on how they'll vote? Kasi iba-iba po yung statements na naririnig natin sa leadership nila. Well, kung titingnan po natin yung NUP members na bumoto sa justice system, sa justice committee, karamihan sa kanila NUP rin. No? Kung di ako nagkakamali yata, almost 20% of justice members na bumoto sa impeachment ay galing sa NUP. Kayo po sa Partido Federal, how will you vote po? Will you vote as a party o may direction ba kayong ibinibigay sa miyembro ninyo? Wala kaming napag-usapan na ganyan. So individual ang voting na naganap during the Justice Committee. Hindi pa po kami nag-uusap as a party. Okay. So, wala po kung alam sa ganyang usapin. Not to put you on the spot po, Congressman Benitez, but do you personally think that VP Sara should be impeached? Ako personally, yes. As I've said, yung mga bank transactions of 4.4 billion na pumasok sa kanyang account, questionable na po yan. Saan nanggaling? Yung lumabas din na mga 1.7 billion na galing sa account niya, questionable na rin yon. Saan napunta? On that basis alone, pati yung, of course, yung SALN at saka yung threat, those are impeachable offenses na dapat sagutin na ng Vice President. Let's talk about the timeline po sa House. When can the public expect the plenary votes to happen at kung may aakyat po ang impeachment article sa Senado? Well, ang alam ko, I think in 2 weeks time, mapupunta na sa plenaryo. Okay. So, by May, kasi ang sinasabi po ni Senator Lacson, baka by June, kung maipapasa sa kanila, pwede nang simulan. So, do you think you can finish this in the coming weeks? Sa lower house, by May, matatapos yan. Okay. So, siguro pag-transmit sa Senate, yun ang sinasabi nila, magsisimula sa Senate sometime June. Okay. For the record lang po, Kong Albi, sakaling ngayon gagawin ng botohan, ano po yung magiging boto ninyo? Ako ngayon, bumoto na ako na may probable cause. So natural, yes ako. Alright, maraming salamat po, House Deputy Speaker Albi Benitez. Okay, thank you. May privileged speech si Senator Panfilo Lacson sa susunod na linggo, kaugnay sa flood control investigation ng Blue Ribbon Committee. Sa ngayon kasi, kapos pa rin ang pirma para iakyat sa plenaryo ang partial report. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Aabutin daw ng dekada bago makalimutan ng publiko ang flood control scandal. Ayon yan kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Anya, hindi raw katawa-tawa ang mas malala pa sa kaso ng itinuring na si Pork Barrel Queen Janet Lim Napoles. At galit daw ang taong bayan ngayon sa flood control scandal. Obligasyon daw ni Lacson na magbigay ng update sa publiko matapos ang nasa 7 pagdinig ng kanyang komite hinggil sa issue. Isa sa mga dahilan ay ang pagkalat daw ng false narratives para pagtakpan umano ang iilan habang tatargetin naman ang iba.
Bago pa ito, kinwestiona ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang draft partial committee report na pinangunahan ni Lacson dahil kailangan pa raw ng deliberasyon sa nilalaman nito. Nasa draft report ang mga nirerekomendang pakasuhan ng Blue Ribbon at sa ngayon, hindi pa nito nakakalap ang 9 na pirma ng mga senador para ma-sponsor sa plenaryo. Dahil dyan, may privilege speech ulit si Lacson sa susunod na linggo, kaugnay ng progress report ng kanyang komite kaugnay sa flood control probe. Posibleng laman nito ang mga dokumento at ebidensyang hindi pa natatalakay sa committee hearings. Maaari ring ibahagi ni Lacson ang nilalaman ng speech sa Department of Justice at Office of the Ombudsman para sa case build-up. Masusundan din daw ito ng mga susunod na Blue Ribbon Committee hearings kung saan iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Pwede ring ipatawag si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na una nang nagpahayag ng interes maging resource person. Pero wala pa sa ngayon ang draft affidavit nito. Posibleng may lumitaw ding 6 na umano'y dating marino na naglantad ng umano'y limpak-limpak na cash deliveries sa ilang mga politiko. Asahan daw ang pagbabalik ng Blue Ribbon Panel bago ang adjournment ng Senado sa Hunyo. Sa gitna ng pagtalakay dito, tiniyak ni Lacson na hindi may iwan ang iba pang issue sa Senado gaya ng impeachment trial ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionario News Channel. Dakwat siya lang. Ganyan tinawag ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro ang panibagong foreign trip ni VP Sara. Sa text message sa Billionaire News Channel, kumpirmadong pinayagan ng Malacanang ang bise na bumiyahe mula ngayong araw. Itatago raw kaya ni Vice President Sara Duterte ang pagtuloy niya sa kanyang foreign trips? Ito ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro sa kanyang personal vlog. Tama ba na magbiyahe ka? Tama ba na habang nagtitipid ang gobyerno, diba? Maiwasan sanang gumastos. Kung personal trip lang, biyahe lang, lakwatsa lang, bakasyon lang, tapos syempre dala mo ang ibang mga staff mo at security mo. Sa isang panayam kasi ni Attorney Michael Powa kahapon, Mayo 1, kukumpirmahin pa raw ng isa sa defense attorneys ng bise kung tutuloy nga si Duterte abroad. Reference ni Castro ang isang Politico report dated April 28 na nag-ulat na tutuloy si VP Sara mula ngayong araw, May 2 hanggang May 15 sa pareho pa rin na itinerary, the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Tinanong natin ang kampo ni VP Sara at itinuro tayo ng OVP kay Attorney Powa na tumanggi magbigay ng pahayag. Hindi naman daw kasi siya ang spokesperson ng OVP bagkus siya ay defense lawyer ng Vice Presidente. Sa vlog ni Castro, inungkat nito ang recent activities ng OVP at napansin ang April 29 engagement ng bise, ang parehong araw na pinagbotohan kung may probable cause ang impeachment complaints laban sa kanya. Hindi siya dumalo sa hearing, dumalo siya sa pop-up exhibit sa Laguna. Ano ba karami ang tao dito? Ay, ang dami mga ka-clear. Talagang dapat niyang puntahan. Dapat niya talagang unahin pala to. Okay, nasan pa ang trabaho niya? We are hiring. Wala na mga ka-clear eh. Sorry Ibang tao naman nagpe-preside dito. Matatanda ang pinuna ni VP Sara ang approval ng kanyang travel request dahil late na raw itong inirelease ng Office of the President, isang araw bago ang kanyang intended travel noong April 23. Samantala, pinuna rin ng Palace Press Officer ang pahayag ni Duterte sa combat operations sa Toboso, Negros Occidental, lalo na ang pagsambit ni VP Sara na under her leadership, kinikilala raw niya ang serbisyo ng sandatahang lakas sa bayan. Tanong ni Castro, under what leadership? Sa OVP raw ba ito? O feeling presidente na raw ba si VP Sara? Ayon sa Office of the Vice President, wala pang kumpirmasyon kung lilipad ang Vice Presidente ngayong araw. Ipinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak kay Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Kaugnay sa investigasyon ito sa umano'y hidden wealth ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa SC, walang administrative o disciplinary authority ang Pangulo sa Office of the Ombudsman dahil constitutionally independent ito. Hindi rin daw administratively liable si Carandang kaya entitled pa rin siya sa mga benepisyo at sweldo sa panahon ng kanyang suspension. Sinibak ng Malacanang si Carandang noong 2018 matapos isiwalat ang umano'y bank transactions ni FPRRD at kanyang pamilya.
Idineklara ring void ng Korte Suprema ang order ni dating Ombudsman Samuel Martires na tanggalin si Carandang nang sabihing bakante na ang kanyang posisyon. Arestado ang isa na namang Chinese national na nagpapanggap na Pinoy sa Zamboanga. Pero bukod sa kanya, posible raw na pinarehistro rin bilang mga Pilipino, pati ang kanyang mga anak. Yan ang Agenda Weekend Report ni Chill Emprido ng Abante. Arestado ng Bureau of Immigration ng isang Chinese national na nagpapanggap umanong Pilipino. Gumagamit pa raw ito ng alias na Anson Lais Lim para maitago ang tunay na pagkakakilanlan. Sa surveillance operation ng Bureau of Immigration Intelligence Division, katuwang ang mga otoridad, kinilala ang Chinese national na si Wen Yulin, 51-year-old. Gumagamit raw ito ng iba't ibang government-issued IDs na may magkakaibang pangalan pero iisa ang picture. Sa investigasyon, inamin ni Lin na pag-aari niya ang mga peking dokumento kabilang ang driver's license, tax identification cards, health cards at postal IDs. Nabatid din ng mga otoridad na pasuna ang passport ni Lin mula pa noong 2011 kaya't itinuturing na itong undocumented alien. Sangkot din daw ito sa mga illegal activity kahit may hawak na retiree visa, dahilan para maituring na banta sa national security. Pero hindi natatapos sa kanyang operasyon. Na-recover din kasi ang mga dokumento na nagpapakitang posibleng ipinarehistro ni Lin bilang mga Filipino citizen ang kanyang mga minor de edad na anak sa pamamagitan ng pagkuha ng Philippine passports gamit ang peking IDs. Sumasailalim na sa deportation proceedings ang suspect. Para sa Agenda Weekend, Chill Emprido, Billionaire News Channel. Sa kabila ng krisis sa langis, hindi pa rin nagpapaawat ang ilan sa panggagancho. Sa Caloocan, arestado ang 17 individual dahil sa illegal na pagre-refill ng LPG. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng NCRPO ang isang LPG refilling station sa Tulyahan Road, Caloocan City. Ito'y matapos madiskubre ng isang complainant ang tampering na ginagawa ng mga empleyado sa nasabing refilling station. Pagpasok ng mga pulis, agad bumungad ang bulto-bultong mga tangke ng LPG, pintura at mga materyales na ginagamit para markahan ang basyo ng LPG. Ang modus nila, pinturahan ang LPG tank ng isang kilalang gas company at markahan ang kanilang sariling logo. Matagal na po silang nag-illegal. Tsaka may complaint po na nalaman ni Petron na ganito po, may illegal refilling pong ginagawa. Malaki ang epekto nito sa lehitimong owner ng tangke dahil nababawasan ang kanilang supply. Hindi nahuli ng mga otoridad ang may-ari pero nasa 17 empleyado nila ang naabutan ng mga pulis. Maliban sa Petron, may ilang mga brand rin ang namataan sa loob ng refilling station na posibleng nakapila na for tampering. Giit ng NCRPO, delikado ito at posibleng magdulot ng sunog dahil hindi sumunod sa safety standards ng gobyerno. Posibleng maharap ang mga sangkot sa kaso dahil sa paglabag sa Section 43 ng Republic Act 11592 o ang LPG Industry Regulation Act. Para sa Agenda Weekend, Isaiah Mirafuentes, Abante. Sinibak na ng National Police Commission ng isang pulis kaugnay sa pagkamatay ng kanyang misis na si Senior Master Sergeant Diane Marie Mollanido at kanyang anak na lalaki. Ayon sa Commission on Bank, administratively liable si Senior Master Sergeant John Mollanido sa grave misconduct, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Paliwanag ng NAPOLCOM, pinahintulutan ng pulis ang agarang pag-cremate sa mga labi ng biktima bago matapos ang medical legal investigation na nagresulta sa pagkawala ng posibleng ebidensya. Labag umano ito sa mga patakaran at itinuturing na obstruction of justice sa ilalim ng Presidential Decree No. 1829. Matatandaang noong January 24 nang matagpuan ang labi ni Diane Marie sa isang creek sa Pulilan, Bulacan, habang January 29 naman natunto ng labi ni John Ismael sa isang farm sa Victoria, Tarlac.
Umuugong na raw ang pagpapalit ng liderato sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ayon yan kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Sa programang Politico Nightly, sinabi ni San Fernando na ngayong buwan, posibleng masibak si Labor Secretary Bienvenido Laguesma, isa ang kongresista sa mga nagsusulong sa resignation ng kalihim dahil daw sa kakulangan ng leadership sa ahensya. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel kunin ang panig ni Laguesma at ng palasyo hinggil sa pahayag ni San Fernando. Yes, we have heard. Actually, ang pumasok sa amin na balita is on or before May 1, meron ng bago na kalihim. Pero wala pa rin hanggang ngayon eh. OIC pa rin. So yun, kaya babalik tayo, Sir Wedge, doon sa sinasabi namin kanina. Hindi afford na walang kalihim ang Department of Labor and Employment, especially at this point in time. Nasa krisis tayo, tapos yung DOLE nasa kangkungan, natutulog yung ahensya, wala man lang nagsasalita for the workers. Hindi lang umento sa sahod ang panawagan ng mga OFW sa Paris, France. Kasabay ng Labor Day, hiling din nila na ibasura ang umano'y asylum application ng puganteng si Zaldico. Yan ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Umabot sa 300,000 ang lumahok sa May Day sa pagdiriwang ng Labor Day sa buong France. Ayon sa unyon ng CGT, humigit kumulang 100,000 nagprotesta sa Paris lamang, bagamat mas kaunti ang bilang ng pulisya. Panawagan nila mas mataas na sahod at pagpapanatili ng May Day bilang non-working public holiday. Ganap na 2:00 ng hapon, tumulak ang mga ralista mula Place de la République at binaybay ang kahabaan ng Boulevard Voltaire sa 12th District ng Paris at nagtapos ito sa Place de la Nation. Kabilang sa mga lumahok sa kilos protesta ang grupo ng Migrante France na kinabibilangan ng mga Pilipino na nagtatrabaho at nag-aaral sa France. Giit nila, hindi sapat ang minimum wage na 1,400 euros dahil sa sobrang taas ng mga bilihin at house rental, sanhi ng energy crisis, bunga pa rin ito ng giyera sa Middle East. Kasama rin sa kanilang pinaglalaban, pigilan ang talamak na korupsyon sa hanay ng matataas na opisyalis at mga kaalyadong public contractors. Bitbit din nila ang pakiusap na huwag pahintulutan ng puganting si Zaldico para sa application niyang political asylum. With the corruption, so we're really against it. Kasi alam naman natin na yung public funds, it's supposed to help improve the lives of the Filipinos. Kailangan siyang ipa-deport kasi yung ina-apply naman niya na asylum seeker is hindi nararapat para sa kanya. Hindi ito matatawag na asylum, political asylum. Ito ay ginagawa niya para takasan at iwasan ang kasalanan niya sa taong bayan. Suportado rin ang Migrante France sa mga kabataang Pranses sa kanilang mga ipinaglalaban. We raise awareness of what's happening in the Philippines. We support, for example, the mobilizations against corruption. Kapansin-pansin naman ang paglalagay ng protective shield sa mga display window ng iba't ibang establishmento para iwas umano sa vandalism sa gitna ng pagkilos. Bagamat may ilang nagtatangkang manggulo, naging mapayapa naman sa kabuuan ng kilos protesta. Sa pagdiriwang ng Labor Day, isa lang ang hiling ng mga manggagawa. Kilalanin sila sa tamang oras ng trabaho, sweldo at benepisyo. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Because they deserve recognition too. Hindi lang mga tao ang kinikilala tuwing Labor Day sa Mexico. Sa Otumba, may pa-party rin para sa mga donkey to honor their hard work. Twist daw ang National Donkey Festival sa Labor Day. At tampok dito ang iba't ibang activity tulad ng polo game on a donkey's back, donkey racing at donkey costume contest. Tradisyon na ito at nagsimula noon pang 1965 to recognize the donkeys na malaking tulong daw sa mga residente ng Otumba. The Devil Wears Prada 2 just laid the box office here in the Philippines. Ayon sa 20th Century Studios Philippines, it earned 17.2 million pesos on its opening weekend. With its tagline, "Everybody wants this, everybody wants to be us." Nakuha nito ang kiliti ng mga audience who went to cinemas with their best OOTDs yet. Nalagpasan nito this year ang opening record ng Super Mario Galaxy-themed film na may 12.47 billion pesos. Luxury home ni Selena Gomez sa LA. For sale na. Susunod yan sa Agenda Weekend.
Check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng sasakyan sa south at northbound lanes. Umakyat ng bahagya ang ranggo ng Pilipinas sa 2026 World Press Freedom Index. Sa ulat ng Reporters Without Border, nakuha ng Pilipinas ang 114th place out of 180 countries mula sa 116th place noong nakaraang taon. Habang senyales ito ng kaunting progreso, nasa difficult category pa rin ang bansa. Ibig sabihin, isa pa rin daw ang Pilipinas sa most dangerous places para sa mga journalist. Sa nasabing report, lowest din ang Press Freedom Index sa nakalipas na 2 dekada. Lakers in 6. Tinalo ng Los Angeles Lakers ang Houston Rockets sa NBA playoffs. Sino naman kaya ang kanilang contender for the next round? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Tinuldukan ng Lakers ang hamon ng Houston Rockets sa isang dominanting 98-78 na panalo sa Game 6 para kunin ang serye 4-2 at umabante sa susunod na round ng NBA. Sa gitna ng kontrobersiya at tanong sa rotation, chemistry at consistency, lalo na sa pagbabalik ni Austin Reeves, halos nabitawan ng Lakers ang serye matapos masilat sa Game 5. Pero sa Game 6, kontrolado ng Lakers ang laro sa depensa. Nilimitahan ang Rockets sa season low scoring output at pinakita ang physicality na hinahanap sa kanila buong serye. Sumuporta si Rui Hachimura na may 21 points habang si LeBron James ay may 28 points at muling nagsilbing tone setter sa magkabilang dulo ng court. The reason our team is winning is because of our team, because each guy is starring in his role and contributing to winning. And that's the story of this playoff series for us. How important leadership is and where this group was a few weeks ago, coming off, each guy in some way led us, and just really proud of the group. And I'm a big believer in life that you should celebrate every victory, you should celebrate small wins. Matapos mapahinga ng halos 4 na linggo dahil sa injury, nakabalik at determinado si Austin Reeves na bumawi at mag-ambag. We did literally everything we could possibly do to get myself back in this opportunity. Just going through every possible thing I could go through to help myself get better. It's a healthy relationship. It's not just with myself, it's the whole team. We all hold each other accountable, and it's a beautiful thing to see. At sa loob ng court, ramdam ang kolektibong buy-in. That everybody was locked in. You know, it started with Bron. OG came out. We know him, his mentality. And then, you know, for me, it's DA. You know, he played his ass off tonight, excuse my language, but he was locked in from the start to the finish. He kept his composure, and he really set the tone for us on that defense. Haharap naman sa mas matinding pagsubok ang LA Lakers laban sa top-seeded Oklahoma City Thunder sa Western Conference Semifinals na magsisimula sa May 5. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. It's a rematch on clay. Maghaharap sa finals ng Mutua Madrid Open ang longtime rivals na si Jannik Sinner at Alexander Zverev. Ito ay matapos makakuha ang German Zverev ng straight sets win laban sa Belgian na si Alexander 6-2, 6-5. All systems go naman si Jannik Sinner sa kanyang 5th ATP Masters 1000 matapos pataubin ang up-and-coming French player na si Arthur Fils sa score na 6-2, 6-4. Ito na ang magiging tsansa ni Zverev na makabawi kay Sinner matapos ang 8 consecutive losses laban sa world number 1. Dumagundong ang Gandon City Arena dahil sa matinding hiyawan ng Volleyball All-Star Showcase fans. Kilalanin ang mga nag-uwi ng tropeo mula sa one-day sport event. Nagbabalik si Sheila Salaysay para sa detalye. Umarangkada, nagningning at nag-iwan ng matinding ingay ang matagumpay na pagbabalik ng Volleyball All-Star Showcase sa Gandon City Arena. Sa harap ng nag-uumapaw na crowd, nagsama-sama ang pinakamalalakas na bituin ng Premier Volleyball League at Spikers Turf para sa isang gabi ng high-intensity action at all-out entertainment. At hindi binigo ang fans sa unang All-Star event mula pa noong 2019. Hindi nagpatinag ang team power at pinabagsak ang team passion sa 4 na sets. Pinangunahan ni MVP Noel Campton ang panalo.
Nagningning naman si MVP Bella Belen at pinamunuan ng Team Heart sa panalo kontra Team Hustle. Mas lalo pang pinaigting ang kasiyahan sa Zigzag Digathon, Infinite Volley Challenge at Cross-Court Sniper Challenge kung saan aktibong nakisali maging ang fans. Hindi na bago sa Kandon ang mag-host ng malalaking sporting events. Nitong taon lang, matagumpay nitong naidaos ang 2026 PBA All-Star Weekend at ang Volleyball All-Star Showcase, kasabay ng walang kapantay na suporta ng Ilocano fans. It's our priority development program. We are promoting sports tourism. During events like this, our city enjoys economic activity. 2 years ago, my vision really is to get national teams to come to our city. And I thought the best way to get them is to build a sports arena. At hindi pa rito nagtatapos ang aksyon sa Kandon. Planong magbid ng lungsod para i-host ang Batang Pinoy. Haharap din ito sa mas malaking hamon sa international stage bilang host ng 2026 AVC Women's Volleyball Nations Cup ngayong June 6 hanggang 14, kung saan 12 bansa ang inaasahang magtatagisan at sa CV League sa Hulyo. Para sa Agenda Weekend, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. O iba ang init? Ayon sa Pag-asa, nasa orange heat index na kasi ang Pilipinas. Asahan na rin daw na titindi pa ito sa mga susunod na araw. Yan ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Umabot na sa danger level ang heat index sa maraming lugar sa bansa. Sa panayam ng Abante, sinabi ni Pag-asa weather specialist Joey Figuracion na kasalukuyang nasa orange heat index warning ang Pilipinas. Isang indikasyon na mapanganib na ang init at maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Inaasahan namang tataas ang heat index sa mga susunod na araw. During this time of the year, warm months kasi natin ito at generally, ganitong scenario is likely normal siya but since nga may mga other factor pa tayo tinitingnan na maaari tayong makaranas ng medyo mas extreme doon sa usual na naranasan. Paliwanag din ng eksperto, may kinalaman ang umiiral na kondisyon ng hangin sa patuloy na pagtaas ng heat index. Ang hangin kasi ngayon medyo galing sa silangan, no? Medyo mainit yan. Steady lang yung hangin, no? Hindi masyadong gumagalaw. Ibig sabihin, walang umiihip na hangin. Parang walang kasi pag basta malakas ang hangin, nagkakaroon ng cooling effect sa atin yan eh. Patuloy namang pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na limitahan ang outdoor activities lalo na sa tanghaling tapat. Uminom ng maraming tubig at magsuot ng preskong damit para maiwasan ang heat-related illnesses. Para sa Agenda Weekend, Charmaine Abong, Abante. Selena Gomez is selling her luxury LA home for about $6.5 million, according to TMZ. The massive estate in Encino features 6 bedrooms, 10 bathrooms, and even a vocal booth, perfect for a pop star lifestyle. May mga extra pang wine cellar, gym at glam room, plus a resort-style pool with waterfall. So why is she letting it go? TMZ says Selena already moved in with husband Benny Blanco after buying a $35 million mansion in Beverly Hills. So if you dream of a celeb-level home, come and get it. A public bus with no fixed route or destination. Yan ang patok sa Switzerland. Ginawa raw ang Line Zero bus to help passengers na may hectic lives to interact more sa ibang tao and to enjoy the scenery along the way. Ang artistic experiment na ito ay project ng twin brothers na sina Frank at Patrick Ricklin, who previously designed an open-air bed without walls in the countryside na tinawag namang Zero Star Hotel. For the 3-week trial, libre ang pamasahe sa bus, but passengers has to share their experience in return. Plano ng Ricklin brothers na i-launch ang Line Zero in other parts of the Swiss.
Candidates vying for a crown. The most beautiful day is finally happening. Kuha tayo ng updates sa coronation night ng Miss Universe Philippines 2026 sa Agenda Weekend Report ni BNC Lifestyle host Bea Santiago. Live sa SMX Convention Center. Bea? Magandang gabi, Ivy. Narito nga tayo ngayon sa SM Arena at punong-puno ng mga tao. Maraming magaganda, gwapo ang nagpipilahan ngayon. Naku, excited ang mga tao dahil alam mo ba, Ivy, kakaibang Miss Universe Philippines 2026 kasi nagkaroon sila ng daily voting sa isang app ngayon at every segment ay pwede ka ring mag-vote ng 8 to 9% ang mga manonood. Which is a first and another first, iho-host ng isang makasaysayang pangalan. Si Marina Summers, isang international superstar at drag queen, ang first ever host ng Miss Universe Philippines na isang transgender woman. At magpe-perform din syempre ang ating P-pop group na Bagyo at marami tayong mga panauhin. Marami, nandito po si Mr. Nawat, ang may-ari ng Miss Universe Thailand at Miss Grand. Narito rin ang ating Miss Universe Asia 2025 na si Zhao Na from China. Nandito rin ang Miss Universe 2025 first runner-up na si Veena Singh ng Thailand. Naku, excited na ang mga tao, nagagandahan ang mga tao dito. Excited na rin ako kung sino mananalo. Back to you, Ivy. Well, maraming salamat Bea Santiago, nag-uulat ng live mula sa SM MOA Arena. Patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon kung saan naobserbahan ang pagbuga ng uson. Ngayong hapon, pinag-iingat ang publiko at nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon. Ayan, mag-ingat po tayo para sa mga malapit din sa area na yun, no? Oo, tama. At syempre, importante yung 6-kilometer danger zone. Yeah. Dapat nasa labas sila doon lagi. Please coordinate with your LGUs po at manatiling updated at anong tawag dito? Makinig sila sa mga advisories. Oo. Mahalaga yun eh. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes. At ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.